violate na constitutional rights ng tao, ipagkakaloob ko po. She. Your, Babae, lalaki. Your Honor, yung sinasabi ko po Babae sa inyo, o kung lalaki? bibigyan niyo po ako ng karapatan. Sandali Yan lang, po, sandali ito lang. po yung hinihili ko sa inyo, sasabihin ko po. Kasi, ang hinihingi ko lang po is garantiya. Kasi, kapag sasabihin ko kung babae o lalaki, madali po siyang matutukoy. Gusto mong sabihin in executive session? Palalabasin Yung namin lahat ng pangalan? mga tao rito. Tayong dalawa lang, mag-executive Oh, session. yan. Bigyan Yes, mo Sir sa Honor, akin. pagka kayo, pero yung ang pangalan, hindi, pero yung kasarian, sabi ko sa inyo, kahit hindi na po, bigyan nyo lang po ako ng garantiya na hindi ako ma-incriminate. Ito nga mga kababayan, bago natin ituloy ang video na ito, kung bago ka lang sa aking YouTube channel baka pwede makahingi ng like at subscribe at click mo na rin ang notification bell para updated ka sa aking nilalabas na bagong video. Salamat po. Ng CCTV, yung kanyang, kasi naka-video call po eh. At ako, ayon, di umano, itong si James Kumar, interesado sa akin at naging subject ng kanilang three-way conversation na ako wag nang magsalita. Ngayon, nagkaroon pa ng mga series of communication. Kahit ano ang hilingin ko, wag na akong tumuloy dito sa hearing na ito ngayong May 7. Kung hindi ka tumuloy, papahuli rin kita. Yes, Your Honor, alam ko naman Papalisto po. kita kung hindi ka Nagbiro pa nga mag-attend ako, Your Honor. Ang gusto ko, loto. Walang problema. Yan ang inaantay. Yan ang inaantay ni Lam. Your Honor, kuha po yan. Yang conversation na yan. Sandali, bagong revelation yan. Yes, Sir Honor. Nung atrenta na after ng hearing natin dito sa Senado, May 1, may nagpunta po sa akin. At yun nga, yung tumawag yung Eric Santiago, video call. Kaya nga, sabi ko, teka muna, hindi ako nag-ano dun sa video call. Yung nga sinasabi, yung certain Kumar, James Kumar, allegedly, yung Bombay, sabi nga Bombay. Sabi ko, ano kinalaman ng Bombay? Ba't ako kakausapin ng Bombay? Hindi ko po kilala itong James Kumar na to. Kilala ko yan. Ako po. Kilala ko. Opo. Kumusay, are you sure of your statements, ha? Yes, Sir Honor, kahit po patawag natin, yung Eric Santiago, ng pagkakaalam ko, taga Napolcom. Kumusay, you invite James Kumar and yung isa, Eric Santiago. Opo. Tsaka yung isa pa raw kausap, allegedly, ito po, allegedly si Lisa Marcos, ito po yung Lam. Sandali, puro ka allegedly. Sino ang nakausap Kasi mo po, talaga? yung Anong Eric Santiago po ang nagsasabi. Sinabihan ka? Interesado. Opo, sinabihan ako na yung True. Kumar interesado Sandali. sa akin. Personal kayo nag-usap o cellphone? Yung po kanyang, yung nagpunta po sa akin, naka-video call po sila. Sino yung Naka-video call. nagpunta sa'yo? Si Romy Enriquez po. Romy Enriquez. Kumusay, take note. Pumunta sa'yo, naka-video call. Yes, Sir Honor. Pinadinig niya sa akin. Sinong nagsalita doon sa video call? Yung pong si Eric Santiago. Anong sabi ni Eric Santiago? Ayun, interesado raw sa akin si James Kumar. Ang gusto pa nga, Your Honor, kausapin ako kung saan ko gusto sa labas. Ang sabi ko naman, hindi, dito na lang sa bahay. Dito ako kakausapin. Ngayon, bumalik sa kanya ng usap itong si Picoyo, si Eric Santiago, at sinabi, teka muna, baka raw tad ng CCTV yung bahay nun. Mahirap. So, na-cover ng CCTV mo yung pagpasok ni yung nagdala ng cellphone, nakakausapin ka? Yes, Sir Honor. Nandun. Andun sa Nakuha CCTV? po, nandun kami sa dining eh. Sa dining po namin, meron po CCTV doon. Kaya capture po. Palalim ito yung investigasyon na ito. Ang dami ng tao na involved. Yung nga po, yung ang na nagulat din ako dahil after lang nung April 30 na hearing, bakit may ganun? Sabi ko, kung ito, So this happened after the hearing. after First hearing po, natin. May 1, bago po ako interviewin ng, ano ba radio station to?
Bali, ang interview ko noon, 11:30. So, dumating ito, mga 10, past 10, o 10:25 o 10:30. Ganun po eh. So therefore, nakausap mo si James Kumar. Hindi po, yun lang yung nagsasabi na ang interesado sa akin, yung James Kumar, at ito yung ako yung naging pag-uusap nila nung nag-uusap sila na three-way. Sino Three-way. yung three-way? Nag-usap ng three-way. James Kumar, tapos yung isa pa na yung parang Lisa na yun po yung So anong pinarating sa'yo? Yung nga po, wag nang magsalita. Para wag na siya magsalita. Kasi ang mangyayari diyan, papatayin yan. Kaya padre, sabi nga ganun nung kaibigan ko, hindi natin maano kung ano decision niya. Kasi yan, nagulat din. Nagulat. Nagulat siya doon sa nangyari. Lumabas yung yung trabaho na yan eh. Yun yung pero wala akong papapangako sa iyo. Hindi, sabi pa nga ganun, magiging director ka. Sabi pa na sa kanyang ganun. Magiging Director ng ano? Director siguro sa gobyerno, Your Honor. Sino magiging director? Ikaw? Yung kausap, yung nagpunta sa amin. Yung kausap Kasi, sabi niya, Sino ikaw yun? naman, yung Romy Enriquez, si Ronald. Romy Enriquez. Ngayon, ikaw naman ang handler dyan eh. Hindi. Sabi niya, hindi ako handler niyan. Yan, may sariling isip yan. Inaano nga niya, eto. Kaya niya, sabi pa nga niya, sinabihan ko yan, padre. Sinabihan ko yan to si Kuya Jonathan. Na wag nang kasi nag-uumpugan yung Duterte at saka Marcos. Baka madamay siya. Sinabihan ko yan. Yan po yung word ni Romy Enriquez doon sa CCTV. Sinabihan ko yan. Ngayon, yung si Picoy o si Eric Santiago, napaka-insisting niya. Na hindi, sabi niya, natin yan, kaya tulungan natin yan. Tulungan natin yan. Kasi wala papatayin yan. Tingnan nyo, Your Honor, yung posisyon Sinong ko papatayin? ako daw. Ang nagsabi si Yung Picoy, yung Eric Santiago, Your Honor, ang alam ko, taga Napolcom yun eh. Kumsek. Invite Eric Santiago na Pulcom. Bakit ka naman papatayin? Ay, hindi ko po alam dahil po dito siguro. Kasi sa akin lang po, trabaho lang eh. Mr. Chair, if I may. Yes, go ahead. Mabalik ko lang dun sa pag-misrepresent mo dun sa pagpasok mo sa PIDEA. Yes, Your Honor. Okay. Ito yung sinabit mong mga dokumento sa PIDEA na sinasabi mo during those dates, investigador ka, VIP security, what so and so forth. Wala kang nilagay na you were dropped from the PNP and you were dismissed from the PNP. Your Honor, yun po yung allegation na lang ng PDEA sa ngayon. Nung panahon po ng recruitment process, na-comply ko po lahat yan. Never wrote in the in your PDS, yung parang personal data sheet, that you were dropped from the rolls of the PNP. Your Honor, you were dismissed from Your the Honor, service. merong pinasubmit sa akin, may pinakomply nga po, yung PDEA recruitment, pinakomply po lahat sa akin. Na-comply ko po lahat yan. Ano pinakomply sa'yo? Lahat po ng mga lacking na documents. Halimbawa, lumabas sa background investigation, halimbawa, may ganito, may lacking ako. Pinakomply naman po, eto, may ganyan, alam mo ba to? Hindi ko po alam. Kung ngayon, alam ko na, inayos po yan. Yung ginagawa po nila sa akin, na hinahanapan ako ng kasiraan, nagtataka po ako. Sa halip, na yung subject na sinasabi ko sa kanya, sinulatan ko po si General Lasso, Your Honor eh. Magmula nung matanggap ko yung information na yan, galing kay Mr. Dave Curioso nung April 2, nag-antay po ako ng anong mangyayari. So kaya nung wala akong matanggap na anumang paabiso galing sa PIDEA para tanungin ako, formal po akong sumulat sa PIDEA noong April 7 para po maliwanagan po kung ano man yung gusto yung nalalabuan sila. Sa katunayan, ito po yun, no? At any rate, Mr. Chair, is there anybody from PIDEA here?
Yes, Your Honor. I'd like to request that you submit before the committee the PDS and other documents of We this have a copy of the gentleman PDS, Your Honor. In fact, in the last hearing, when he was hired. Meron na? we have a copy of the PDS now, Your Honor. Can we have a copy? In fact, this was discussed, this was shown. A part of it was shown During in the last hearing. During the last hearing? Yes, sir. We have a slide for that, Your Honor. Oh, really? The Because I was portion not that you're present questioning. and I was not able to follow the proceedings last hearing. But at any rate, bilang isang dating ahente, Ginoong Morales, Yes, Your Honor. sa pag-conduct ba ng casing at surveillance o anumang anti-illegal drug operation, kanino ka ba dapat magpaalam? Usually, Your Honor, sa opisina, normal naman yan eh. Pwede ba, sagutin mo direct Yes, sir. yung sagot ko? Kung sino, ha? Apo. Huwag sa opisina. Yung kay Malay Director, ko, nakakausap mo ba yung kay opisina? Director Francia, Your Sandali, Honor. pag nakinakausap kita, huwag sumagot. Yes, Your Honor. You answer me direct to the point. Yes, Kanino Your ka Honor. nagpaalam? Director Francia, yung aking division chief, Your Honor. Okay. Kami naman na nag-uusap palagi, Your Honor. Hindi kay Gadapan. No, sir. Ha? No, Your Honor. Sino ba si Gadapan? Yun ba yung immediate superior mo? Deputy Director General Deputy for Director Operation, Your General. Honor. Sino yung sinabihan mong kanino ka nagpapaalam? Kay Director Francia po. Director Francia. Okay. Tama ba yun? Sa'yo siya nagpapaalam? Yun po, Your Honor, good morning po. Yun po ang dapat, Your Honor. Dapat gagawin po niya bilang ako po yung kanyang hepe. So nagpapaalam siya sa'yo pag meron siyang i-conduct ng mga casing o surveillance o mga anti-illegal operation, drug operation. Papaalam siya? Matagal na po yun, Your Honor. Pero meron siyang mga bagay na pinapaalam. Ano yung mga bagay na pinapaalam niya? Halimbawa po, Your Honor, meron siyang informante at gusto niyang i-validate yung information na binibigay ng informante, dapat po siya magpaalam sa akin. Para po ipapaalam namin sa aming direktor. Si Gadapan? Hindi pa po siya, sir, Your Honor. Yung may director pa po yung Intelligence and Investigation Service bago po pumunta kay ASEC Gadapan. Alright. Gaano siya kadalas magpaalam sa'yo? Your Honor, pagpasensyahan niyo na po, hindi ko na po maalala dahil po matagal na po eh. Are you still connected with the PDEA Yes, Your Honor. as we speak? Yes, Your Honor. Alright. Ano sa pagkakilala mo rito kay Ginoong Morales? Noon pong magkakasama kami niyan, isa po siyang magaling na investigador. Hmm. Kaso nga lang po, noon lang pong last hearing, doon ko lang po nalaman na yung kanyang PDS ay meron pala siyang hindi na-disclose. At medyo, dati po sampalataya ako sa kanya, pero ngayon hindi na eh. Kasi po madami po siyang sinasabi na ina-assume lang niya. Nag-a-assume siya. Sa paniniwala niya, yun ang totoo, pero hindi naman. Ganun po pagkakakilala sa So kanya. para sa'yo, sira na yung kanyang kredibilidad. Tama po ba? Yes, Your Honor. Katulad po ng itong nagiging subject po ng inquiry na ito. Dapat po pinaalam niya po yun sa akin. At dapat naman, ako ay ipapaalam ko sa direktor namin. Tapos yung direktor namin ang dapat kakausap kay ASEC Gadapan. Ganun po dapat eh. Tapos si ASEC Gadapan, dapat siya naman po ang makikipag-usap sa aming Director General. Ganun po yung chain of command na dapat sundin. Sandali, paano na-disapprove ni Gadapan yung operations kung hindi dumaan sa'yo? Yun na nga po, Your Honor, hindi po dumaan sa akin. At saka Morales, po sa aming Director. paano na-disapprove ni Gadapan yung operations mo kung hindi dumaan sa kanya? Your Honor, ako naiintindihan ko yung pinanggagalingan ni Director Francia. Dahil kung magsasabi siya ng totoo, yung mga nganib yung kanyang posisyon. Your Honor, ganito, no? Hindi po pwede na hindi alam ni Director Francia yung trabaho namin. Kasi siya yung direktang boss ko. Ngayon, yung kay ASEC Gadapan, nalaman ko yan na talagang pinahold talaga dahil sa kanya mismo, siya mismo. Ngayon, itong si
Director Francia. Siya mismo. Sino siya mismo? Si Asik Kadapan. Ito si Director Francia, Your Honor. Kung mapabalikan po natin noong nakarang hearing, sinasabi niya, hindi kami nagkausap sa telepono sa pamamagitan nito si Dave Curioso. Ang sabi ko pa nga sa kanya nung magpadala ako ng sulat kay kay DG Lasso, no. Ang sabi pa nga, ni Tata Abe, I am referring to Director Francia. Sana hindi ka na lang nagpadala ng sulat kasi hindi naman pinansin ni DG. Kaya Anyway, I will, may separate question na ako dyan in relation to your conversation, Morales, Curioso, and Francia. Later, I will ask you later about that. Can we continue, Senator Jinggoy? Ikaw? Ikaw, kung Sige. meron pa akong mga questions dito. Thank you, Tapos ka na. Mr. Chair, if I may proceed. I'm sorry I was not able to follow the proceedings last hearing. No? But at any rate, during the last hearing, the authority to operate provides that 7 other personnel of the PIDEA Intelligence and Investigation Service, or IIS, were supposed to join the anti-drug operation against then Bongbong Marcos. Am I correct? yes, sir. But when asked during the previous Senate hearing, who were these 7 personnel, you conceded that you cannot even name or remember one. Wala ka naalala. Your Honor, yan pong 7, normally nilalagay po namin yan doon sa pre-ops. Tsaka doon sa authority. I'm asking you, you cannot remember that even one. Sino po? Yung 7 operatiba, Your Honor? 7 personnel of the PIDEA Intelligence, yung PIDEA IIS, Intelligence Investigation Service. Paano kung Your Honor wala nakilala? Last hearing daw, the authority to operate provides that, may nagtanong sa'yo, hindi ko alam kung sino, the authority to operate provides that 7 other personnel of the PIDEA Intelligence and Investigation Service, or yung tinatawag na IIS, were supposed to join the anti-drug operation against Bongbong Marcos, aka Bonget. Correct? Am I correct? Your Honor, wala akong natatandaan na no? At may Hindi nagtanong ko pa sa inyo during the last Yeah. nagtanong pa sa inyo during the last hearing kung sino yung mga 7 personnel ng PIDEA na yun. Wala ka naalala ni isa. Last hearing, Your Honor, wala pong nagtanong sa akin na tungkol po doon sa 7 Now, 7 operatiba sige, po. ako magtatanong sa iyo. Sino itong 7 personnel na ito ng PIDEA? IIS. Nandyan po, Your Honor? Na Senator Jinggoy, maybe you're referring to yung 7 na nag-execute ng affidavit na hindi nangyari yung operations na ginawa nila? Because that was not, I presided that hearing at hindi ko narinig yung sinabi niya na 7 na kasama niya sa operation. Meron ka ba binanggit na? Wala, Your Honor Wala akong natatandaan na nagtanong kayo na sino-sino yung elements. Ang nandyan lang, kung ano lang po yung entries na naandyan. Okay. You were also saying that when you got dismissed or separated from PIDEA, you left the alleged authority to operate in the pre-operation report at the IIS. Tama ba? Yes, Your Honor, nandun sa opisina. Do you have any proof that you did left the said documents to IIS? Wala. Informal lahat po sa yung ginagawa namin, Your Honor. At nung umalis kami doon, nung na-transfer kami, hindi na kami nakabalik, Your Honor, doon sa opisina na yun. Ultimo nga po, yung case folder ko na lang. Paano, educate me, paano nabanggit ang pangalan ni Presidente, pangalan ni Marcel Soriano, at iba't iba pang personal? Your Honor, ito yung confidential informant na nakunan ko ng statement. At ito, Who is this confidential informant? hindi ko po maalala, Your Honor. Anak ng Sa tagal. patawala. Sa tagal po, Your Honor. Alam mo, ikaw Morales, nagbabanggit ka ng pangalan ng mga personalidad, ultimo pangalan ng presidente, ultimo pangalan ng mga iba't ibang sikat na artista na wala ka namang ebidensya. Your Honor, Sinasabi galing sa informant. Your Honor, Sandali lang. Can you just let me Yes, Your finish? Honor. Ang sinasabi mo, galing sa informant. Ngayon, ang sinasagot mo sa akin, hindi mo natatandaan kung sino informant mo? Ha?
Am I correct? Hindi mo natatandaan? Your Honor, Naninira ka lang ng tao eh. Your Honor, pagpaumanhin niyo po, ako po bilang investigador, kumuha lang po ako ng salaysay. Ang confidential informant po, yung nag-declare. Yung pong lahat ng kanyang testimonya, ni-reduce ko po yun doon sa kanyang sworn statement. Ang aking motivation para kunan siya ng salaysay ay dahil doon sa dala niyang litrato, 5 pirasong litrato. Na yung litrato na yon, na pinrint, magmula doon sa kanyang cellphone, pinakita Your Honor yun. Pinakita yun. Yung mga ano na yan, yung mga tao na naandyan, siya po mismo ang nag-declare. Kahit kilala ko o nakikilala ko yung tao na naandon sa picture, tinanong ko po sa kanya. Kahit kung ano yung ginagawa doon, tinanong ko po sa kanya. Hindi ko po siya pinangungunahan. Your Honor, sa dami ng mga nahawakan kong kaso sa PIDEA, hindi po kara-kara, kagaya nga sabi ko po sa inyo, yung mga dokumento, kinakailangan ko makita para maging specific po ako. Mayroon akong ibang naaalala, pero pagpaumanhin po ninyo, hindi po lahat o kabuuan maaalala ko. Pero imposible na hindi ko po matandaan, Your Honor. Ito po yung, siya po ang nagsabi Sige, doon. bigyan mo ako dokumento Your Honor, nandun nga po sa PIDEA. O nasa Doon po naiwan yun. Hindi naman po ako nag-uuwi. O Pidea, meron bang pangalan si Marcel Soriano dyan at si Presidente Marcos? Your Honor, in the pre-operations report, there is no such name. But there's a hidden phrase there. No mention of the name Bongbong Marcos There is the name of Bongbong Marcos alias Bonget, Your Honor. na involved? No, I mean in the pre-operations. I'm referring to the pre-operations report, Your Honor. But the drug list, There is no name of the Oh, president, see? Your Honor. Marcel Soriano, No name, Your Honor. Your Honor, ito po even si Pangulong Senator Duterte. Jinggoy, if I may, Jonathan, Your Honor. yung ayaw, klaruhin natin ito ha. Talaga bang nakalimutan mo na kung sino yung confidential informant mo, or ayaw mo lang sabihin because you don't want to break the trust between a informant and handler? Alam natin, as operatives, meron tayo diyang agreement between you and the confidential informant na hindi mo i-disclose yung pangalan niya no matter what happens. So, am I correct to assume na ayaw mo lang sabihin dahil ayaw mong ilaglag yung informant mo, or talagang nakalimutan mo na kung sino siya? Alam niyo, Your Honor, pinipilit kong alalahanin yung pangalan ng tao. Babae, lalaki? Your Honor, yung mahirap kasi kung i-divulge ko yung kasarian ng confidential informant, Your Honor, makakanib ang buhay noon. Hindi po man sa, yung confidential informant, Your Honor, hindi po siya, talagang makakanib ang buhay, ma-identify kagad siya. Operator ka, ako operator din ako. Alam kong hindi ko ilaglag yung aking informant. Pero andito na tayo sa punto na ikaw na mismo ngayon, yung credibilidad mo ang tinatanong mo, baka nagsisinungaling ka dahil baka gawa-gawa mo lang ito dahil wala kang maituro na informant eh. Ito just a piece of advice. Once the deposition of your informant is reduced into writing and sworn to before, sabi mo, before a lawyer ng PIDEA, that deposition automatically becomes a public document. At pag public document yan, kasi yung abogado ng PIDEA, na notary public, na nagkuha ng deposition at nag-sworn ng deposition before his presence, automatic yan, obligado yan siya by law to submit a copy to the fiscal or to the court. Yung court na nagbigay sa kanya ng power of, ano yung power rin, Joe? Notarial power. Ibibigay niya yan. So,
ultimately magiging public document yan. Hindi mo na yan maitatago. So ngayon, taruin natin, are you just hesitant to break your code of honor, your relationship between you and the confidential informant, or talagang wala ka nang maalala? Kasi your reputation is at stake here. Your Remember, Honor. your reputation is as a resource person is at stake here pag hindi mo ma-remember. Your Honor, kung bibigyan niyo po ako ng pahintulot na i-reveal ko yung no, kasarian ng confidential informant na wala akong mababiolate na constitutional rights ng tao, ipagkakaloob ko po. Pero sabi ko nga po sa inyo, yung pangalan niya hindi ko matandaan. Kailangan ko po yung dokumento. Totoo po yun, yung Mr. Chair. dokumento. So saan ngayon ang dokumento? Nasa PIDEA nga po. Kasi, kaya po ako lumabas. Dahil po, ako yung nag-imbestiga eh. Yun lang po yung sa akin eh. Ito, Jonathan, no? Mr. Morales, in your interview with Maharlika, April 30, 2024, in her YouTube channel, you said that dadalhin ko sa hukay ang pangalan ng confidential agent. So meaning, sinabi mo ba ito sa interview mo kay Maharlika? Ang sinabi ko po, dadalin ko yung kanyang ano po, no? Yun yung usual po yun, sa totoo lang. Dadalhin mo sa hukay. Sinabi mo ito sa interview with Maharlika. Hindi ko na po matandaan yung exact words na sinabi ko po noon, Your Honor. Please do not. Pero yung, Mag-self-distract ka dito kapag Mr. kasi Chair. ito ay recorded lahat. Meron itong sinabi mo na dadalhin ko sa hukay ang pangalan ng confidential informant. Sinabi mo ito, hindi? may sinabi nga ako, Your Honor, doon sa identity na confidential informant. Sagutin mo lang diretso yung sagot. Yun po. Yung tanong ni Senator Bato. Hindi ko lang Sinabi mo ba o hindi? Hindi ko lang po matandaan yung exact phrase, Your Honor. Exact phrase pero sinabi mo ito. May sinabi po ako, pero hindi. Your To Honor. this effect. Meron ako sinabi na babaunin ko sa libingan. Yung confidentiality, nung identity, nung confidential informant, Your Honor. So meaning, hindi mo talaga ilaglag kahit ano mangyari. Hindi ko ilalaglag yung mismo pagkakakilala ng tao. Pero kung tatanungin niyo ako dun sa pangalan, Your Honor, hindi ko matandaan yung pangalan. Yun po, Mr. yun Chair. po, Your Honor. Mr. Chair, let Okay, me... Senator Jinggoy, go ahead. He remembers all the details. But he does not remember the name of the confidential informant. That is quite absurd. Ano ba? He or she? Your Honor. He or she? Your Babae Honor, o lalaki? Your Honor, yung sinasabi ko po Babae sa inyo, o kung lalaki? bibigyan niyo po ako ng karapatan. Sandali Yan lang, po, sandali ito lang. po yung hinihili ko sa inyo, sasabihin ko po. Kasi, ang hinihingi ko lang po is garantiya. Kasi, kapag sasabihin ko kung babae o lalaki, madali po siyang matutukoy. Bakit naman madali? Opo, kasi O, yung- alam nyo sa sirkulasyon po eh. Sila po yun eh. O, gusto Sila mo, po yun. gusto So, mo magkaroon ng executive session? Gusto mong sabihin in executive session? Malalabasin Yung namin lahat pangalan? ng mga tao rito. Tayong dalawa lang, mag-executive O, session. yan. Bigyan Yes, mo Sir sa Honor, akin. pagka kayo, pero yung ang pangalan, hindi, pero yung kasarian, sabi ko sa inyo, kahit hindi na po, bigyan nyo lang po ako ng garantiya na hindi ako ma-incriminate. Your Hindi Honor, yun lang po. Paano ka ma-incriminate na kasarian lang pala sabihin mo eh? How many, anong population ng gender na lalaki o gender na babae sa buong mundo? Your Honor, pagka nagsabi ho ako, masusunog. Wala na magtitiwala sa law enforcement. Oh, Lalo regardless. sa magbibigay ng Kasi trabaho. ngayon, ikaw ang nasusunog ngayon eh. Kapag hindi mo sasabihin, ikaw ang nasusunog. Ito totoo lang ha. I am giving you an advice. Ikaw ang nasusunog ngayon dahil tinatago mo yung identity ng informant mo. I understand your position na ayaw mong ilaglag yung ahente mo. Pero ito, nandito na tayo ngayon sa hearing na ito. Baka naman kahit na in-executive session, pwede mong sabihin sa akin kung sino yung informant mo. O, dalawa lang kayo. Sige. Dalawa lang tayo. Pareho kayo Wala. ano? Your Honor, kung ito, yung pangalan, alam ko,
Kaya nga, sa totoo lang, Your Honor, hindi ko nga ho alam, hindi ko na matandaan sa tagal. Bali At wala. saka yung sinasabi, Your Honor, ni Senator Jinggoy, na lahat ng detalye alam ko. Your Honor, hindi ko nga alam yung ibang detalye. Kung ano lang po yung natatandaan ko, yun lang po. Alam mo, hindi ka panipaniwala itong mga sinasabi mo dahil yung mga ibang detalye, alam mo. Yung ibang naitatanong namin, hindi mo na alam, hindi mo na matandaan. Ultimo yung gender nung confidential informant, whether babae o lalaki, hindi mo rin, ayaw mo rin sabihin. Yung pangalan, nakalimutan mo. Pero samantalang yung mga ibang tinatanong namin sa inyo, way back, alam mo. Your Honor, kung mapapansin Alam nyo, mo, Mr. Jonathan, o ano bang rango mo, Jonathan? Colonel? hindi po, agent po. Ha? Agent. Agent. Or- Alam mo, Agent Jonathan, dito, we are ferreting out the truth. Ngayon, kung yung sinisiwalat mo rito, panay hearsay, hindi ka namin paniniwalaan. Dinamay mo na yung presidente. Sinabi ng PIDEA, he was never included in the drug list. Sinama mo mga ibang personalidad, mga sikat na artista. Tinanong natin ng PIDEA, they were never included in the drug list. Alam mo, nagsisinungaling ka. Your Honor, Sandali lang, patapusin mo ako. Nagsisinungaling ka eh. Huwag mo naman idadama yung mga ibang personalidad na wala namang kinalaman. Your Honor, Okay. trabaho po yun. Trabaho Trabaho ako mo? po yung Sandali, nag-umpisa, sandali. tumanggap lang po Sandali ako lang. ng information. Trabaho mo na maglagay ng pangalan sa dokumento na hindi naman sila involved. Your Honor, mali Ganun ba? naman po yan. Mali naman po yan. Trabaho na, Your Honor. Sandali lang, trabaho mo ba na magsangkot ng ibang mga personalidad na wala namang kamalay-malay, na hindi naman involved sa illegal na droga? Trabaho mo ba 'yon? Your Honor, mali po yung sinasabi ninyo. Ako po, nung panahon Kasi na wala yon, pa naman ebidensya eh. Your Honor, nandun nga po sa PIDEA na iwan. Naiwan. Sandali, Your Honor. tinatanong natin sa PIDEA eh. Mismong si Pangulong Duterte, sinabi po niya yan, meron siyang impormasyon na yan. Bakit hindi natin ipatawag si Pangulong Duterte para, opo, Your Honor, Your Honor, Your Honor, Alam mo, I am tempted to invite the former President Duterte per your insinuations, pero ayaw ko magiging mapoliticize itong hearing natin. We may lose our objectivity here kapag papasukan na ito ng mga contending parties. I myself, being the chairman, I am identified with the President Duterte, pero my God, with all honesty, I'm trying to be objective here. Kaya please, wag mo munang idamay yung former President Duterte kung gusto mong hindi mapasukan ng political color itong ating hearing. Ako, in all honesty, in the interest of fairness and justice and truth and everything, gusto ko siyang imbitahan. Pero alam mong tingin ng mga tao dito, mapoliticize yung hearing natin. So please, hindi muna natin, hindi na abot. Even President Marcos na yung nakalagay dyan sa pre-ops ninyo, ay kung ako'y talagang gusto kong tatanungin natin siya, imbitahan natin siya, gusto kong imbitahan. Pero ayaw ko. Dahil nga, mawalan yung objectivity ng ating hearing. Maintain natin yung objectivity. Kaya at our level, kung kaya natin ma-resolve itong mga leakage na ito, please, Your cooperate Honor, with us. Cooperate. ito no, Your Honor, yung sinasabi ninyo. Yung dokumento na yan, iniwan sa PIDEA, iniwan ko doon sa PIDEA. Magmula nung marilib ako doon sa IIS, nandun po yan. Kinuha, ganito po yan, Your Honor. Ito ang confidential. Kalaruhin kita. Yes, Your Honor. Ako being the chairman, naniniwala ako na yung papel mo is authentic. Yes, Your Honor. Naniniwala ako. Sabi ko na during the past hearing, na authentic yan. Klaro yan, pero may investigation. Ang tanong lang ngayon, kung sinong nangangalaga ng papel na yan, kung nasaan yan ngayon, bakit nag-surface yan sa ibang tao.
Kaya ngayon, malaking papel mo dito, at saka sana si Maharlika, kung andito siya ngayon, para malaman natin talaga yung katotohanan kung sinong nag-leak niyang papel na yan. Ako, no question about me. Totoo yan, kinukonfirm ko yung papel na yan. That's authentic. Nakikita ko. Ay, susugal ko yung aking buhay dito sa authenticity ng papel na yan. Totoo yan, pero ang tanong ko sinong nag-leak. Yun nga, Your Honor eh. Kaya ako sumulat kay General para sabihin ko sa kanya na wala akong kinalaman dyan sa ano na yan. Yan. Sinabihan nila ako. Tumawag ako sa kanila. Anong sabi ni Director Francia? I-deny na lang natin. I-deny na lang natin para hindi magulo. Yun po yung sinabi niya eh. So, andito Your Honor eh. Your Honor, kung Bago tayo pupunta kay Francia, with the permission of Senator Jinggoy, I just would like to continue my questioning. Yes, please. You mentioned, kasi parang baka mawala tayo sa direction, kung saan tayo mapunta. Mamaya, punta ako si Francia, pati si Curioso, at saka si Ma'am Maricel Soriano. Tapusin lang kita. You mentioned in paragraph number 12 of your position paper that after being halted, it was treated as ordinary case. Hence, shelved. What do you mean by treated as ordinary case? Ano ang standard operating procedure ng PDEA sa mga ordinary case? Kailan nagiging hindi ordinary case ang isang kaso? Nawawala ba sa pagiging classified information ang nature kapag natag as ordinary case? In this case, you classified it as confidential based on the markings on the said documents. ordinary case, Your Honor, yung treatment, kapag ka hindi na siya nagkakaroon